3 beses na nga nagpapagawa sa atin si Sir Jen ng mga project bike niya. At ngayon ay may bagong project na naman tayo sa kanya. Kaya gagawa tayo ng real carbon fiber forge. At paano nga ba natin ginagawa ito? Interesado ba kayo malaman kung paano? Kaya tara at umpisahan na natin. J-Tech Carbon Zone Philippines. At inumpisahan na nga natin yan at dry sanding nga tayo dito. Dahil alam nyo na rin yung proseso na yan, kaya next step tayo. At ito na nga yung gagamitin natin dito ay 45mm size na mga carbon forge. At meron din tayong blue flakes dito dahil request nga ng kliyente natin. Pagtapos apply na rin natin yung base coat para dumikit yung carbon forge natin. So di na natin hihintayin pa mag-sticky yan guys ha. Sabay inuna na muna natin yung blue flakes dito. Pwede mo rin unahin yung mga carbon forge para kitang kita lalo yung mga flakes na ilalagay nyo. At nilagay na rin natin yung mga carbon forge natin dito. Pero dahil ito nga request ng kliyente natin, so kailangan natin sundin ang mga bossing natin. Pagtapos binacuum na rin natin yan para mag-flat lalo yung mga carbon forge natin. At eto na nga sila guys at ready na tayo mag-apply ng resin chemicals natin. Apply na natin yung resin chemicals dyan, sabay fast moving na rin yung video natin para hindi na nga humaba yung paglagay ng chemicals process natin. Dahil 5 layers pa nga ang ilalagay natin, so kailangan ma-meet nga natin yung tamang surface nito. Tapos eto na nga sila guys, sabay sanding process na kagad at gumamit nga tayo ng sanding tools natin dyan para mabilis nga ang proseso natin dito. Pwede nyo rin naman liyahin yan guys kung wala kayong sanding tools na gagamitin. Pagtapos ay ready na tayo para sa another layer ng resin chemicals natin. Kaya apply ulit tayo ng resin para kumapal nga yung surface ng carbon fiber forge natin. So kailangan natin ma-meet yung tamang kapal ng chemicals dito para maganda yung finished product natin. At parehas nga yan ng process ng crystallized carbon fiber forge na ginawa natin. At ang difference lang nito ay walang crystallized nga yan, so pure carbon forge at flakes nga lang ang nilagay natin dito. At kung lagi kang nanonood ng mga project vlog natin at sigurado kami, alam mo na rin ang pagkakasunod ng mga proseso natin dito. Alright? Matapos nga ng paglagay ng chemicals natin at aalisin naman natin yung sobrang chemicals dito gamit yung ating mini rotary tools para makat nga yung sobrang chemicals sa mga panels na to. Pero ingat lang tayo guys ha, kaya i-make sure natin na lagi tayong safety pagdating sa ganitong proseso. Dito nga ay malinis na yung mga edge nito, tapos in-apply na rin natin yung matte black paint natin dyan para may guide nga tayo sa pagliya ng mga carbon forge natin. Matapos nga ng pag-apply ng paint natin dito, at ito na nga yung process na magliliya tayo ng mano-mano. At mahaba-haba ang pagliliya nito, pero fast forward muna natin ha. Gaya nga ng sinasabi namin sa inyo pagdating sa carbon fiber skinny, hindi ganun kadali ang proseso ng paggawa nito. At wala nga tayong one day process pagdating sa ganitong services. At meron naman tayong mga spare parts sa shop at pwede rin na ready to swap na lang tayo para mabilis na lang at on the spot pa at hihintayin mo na lang ng ilang minuto dahil kami na rin ang maglalagay ng mga carbon fiber na swapping items natin at hindi mo na rin kailangan maghintay pa ng ilang araw para magawa yung mga carbon fiber nyo. At habang pinapatuyo nga natin yung mga carbon fiber forge dito, kaya magpipaint nga muna tayo dito dahil kasama rin to sa paggawa ni Sir Jess sa atin. Kaya in-apply na rin natin yung silver base dito at core silver ang nilagay natin para maganda at buhay na buhay yung silver base natin dyan. Apply muna tayo ng first coat, pagtapos flash off muna at sabay na rin yung second coat natin dyan para nga ma-meet natin yung standard process dito. Dapat titanium effect pa nga ito pero hindi na kami natuloy sa prosesong yun at malay natin merong magpagawa niyan, kaya abangan nyo guys ha. Tapos ni-ready ko na rin yung high solid clear natin dyan habang pina-flash off nga natin yung crankcase ng kanulayan natin. Kaya inuna na muna natin in-apply yung clear coat sa mga carbon fiber forge dahil nakapagpatuyo na nga tayo. At 2 full coat solid clear pa rin ang ilalagay natin dyan para nasa standard process pa rin at ganyan nga tayo trumabaho para sa mga kliyente natin para solid at siguradong uulit sila na magpagawa sa atin. At hindi naman tayo nagmamagaling pero sinasamahan natin ang dedikasyon sa mga bawat project na pinapatrabaho sa atin.
At nakapag-flash off na nga rin tayo dito sa pangapinate natin. Sabay apply na rin yung ating solid clear or top coat para sabay-sabay na rin lahat matapos yung mga paggawa ni Sir Jay sa atin. Kaya tayo na nga rin yung hinihintay niya para makumpleto na nga yung unit na pinagawa sa kanya. Kaya maraming salamat kay Sir Jay kahit marami nga siyang kilala na gumagawa nito, pero sa atin pa rin nagpapagawa at nagtitiwala. Kaya di natin sasayangin yung mga ganung bagay at ito na nga yung pang-apat na paggawa niya sa atin. At baka meron pang ang kasunod pa to, kaya gagalingan palalo natin. O paano, punta na tayo sa finished product natin. Alright guys, tapos na tayo dito sa ating real carbon fiber forge with blue flakes. At ito na yung finished product natin guys. Ayan siya. So medyo malaki yung forge na ginamit natin dito sa ating project na to. Then yung sa front panel niya, yung V part niya no guys, ayan. So request nila tong blue flakes na to no. Ito yung Z part niya guys, ayan. So ang ginamit nating forged carbon fiber is 45mm and 2mm. Nag-mix tayo ng konti dyan. Then with blue flakes, alright. So ngayon araw is i-deliver natin to sa client natin. So tignan natin kung ano masasabi niya dito sa mga real carbon fiber forge na ginawa natin. Alright, so ngayon is i-deliver na natin sila. Let's go! Dito nga ay dumating na rin tayo sa bahay ni Sir Jay at ito nga yung unit na kakabitan natin ng carbon fiber forge. Sabay baklas na rin ng mga panels dahil tayo nga maglalagay ng mga carbon forge na ginawa natin. Sticker sir. Okay guys, yun. Ito, tinespit na natin sa right. So, okay naman. At tingnan natin ito sa harap. Nauulan din sa likod kasi. Dito, dito. Yan. Alright guys, at yun, na-test fit na natin from front and side panels, no? So yun lang yung mga pinagawa ni Sir Jay. Si Sir Jay, kung natatandaan nyo yung binlog natin dun sa Vespa project, no? At sa mga nakapanood, si Sir Jay, ayan. At sir, kamusta sir? Ayos lang. So, sobrang busy ni Sir Jay dito, yung mga project bike niya. Siyempre maraming salamat kay Sir Jay na binibigyan tayo ng mga project niya na mga scooter. So sobrang salamat kay Sir Jay. Siyempre pang ilang beses niya na nagpapagawa sa amin. So yun guys, sana may natutunan kayo dito sa project na to na na-share namin. At especially kay Sir Jay, maraming salamat. Sir Jay, maraming salamat po. Yes. Yes, siyempre follow nyo si Sir Jay. Ayan sa screen. Pag meron kayong katanungan sa mga motor nyo, message nyo lang siya. Siyempre follow nyo, supportahan si Sir Jay. Sir Jay, shoutout. Shoutout lahat ng mga followers mo. Sir Jed, number 1. Tsaka ano po, yung team nyo sir. China Works. China Works. Yan. Yun, shoutout sa China Works. Sir, grupo mo sa ano sir? Sa FI. Yung team ko, Project FI, TW, shoutout. Yun. So yun, sa 45 followers namin, maraming salamat po. At yun, supportahan Sir Jay. At syempre, pag hindi pa kayo naka-follow sa amin, mag-follow na kayo. So yun guys, isang project na naman na natapos. Syempre, maraming salamat guys. Till next vlog tayo. Maraming salamat.